Hello. Hi sa inyong lahat mga kapatid. Good morning, good afternoon, good evening sa mga nasa Asia at nandito sa Pilipinas. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Higit sa lahat ang inyong spiritual life mga kapatid. At patuloy sa pag-aaral, pagsasaliksik ng mga kasulatan at laging iniisip kung ano yung ating kalagayan sa ating Panginoong Kristo. Ano po yung ating standing, ano po yung ating mga blessings, laging pinagbubulay-bulayan sa ating isip ang salita ng Diyos, saan man tayo naroroon, ano man ang ginagawa natin. Maaaring sa pagkakataong ito ay may mga nagpapahinga na, o may mga nakahimlay na, o natutulog na, about to sleep na. Yung iba naman nasa work, sa ibang oras, sa ibang dako ng mundo. Naway nararating po tayo ng ating pagtalakay ng salita ng Diyos rightly divided ng nasa mabuting kalagayan at laging maliksi o masigasig sa ating spiritual life at buhay pag-aaral ng salita ng katotohanan. Ngayong gabi mga kapatid, ay pag-uusapan po natin ang theme na pinamagatang the image and likeness of God in men. Is it purely spiritual in nature? Yung imahe o larawan at pagkakagaya, likeness, wangis, maaaring ganun po sa Tagalog, ibang Tagalog, ng Diyos sa tao. Ito po ba ay purong spiritual ang kalikasan? Yan po yung ating theme at sa ating verse, isa sa mga madalas ng ating binabasa, then sa Genesis 1:26-27, and God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every living thing that creepeth upon the earth." So God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, katapatan, sa inyo pong mga salita na amin pong mithiing mamagnify. Ikaw rin po ay malalahati sa amin pong gagawing pag-aaral, sa aming pamumuhay everyday, not performing a religious system or religious activities, kundi lifestyle na mamuhay ayon sa iyong salita at ayon sa pagkamakadiyos o sa godliness. Salamat sa mga katotohanan ng iyong salita. At salamat sa lahat ng aming spiritual blessings in Christ in the heavenly places. Salamat sa pansamantalang buhay na magagamit namin to honor you, glorify you, and magnify your word, because you have magnified thy word above all thy name. In the name of Lord Jesus Christ we pray. Amen. Isang tanong na maaaring ating itatanong o sa aking sarili ay itinatanong at maging ng iba, ito po bang imahe o larawan o pagkakagaya, yung wangis, yung likeness sa Ingles, sa tao o sa ating mga tao ay spiritual or physical? Ito po ba ay kung matatawag nating may kaugnayan sa ating physical body or just sa tinatawag nating spiritual image? Okay? Kung sasabihin po natin halimbawa na physical, maaaring ikatuwiran na kung gano'n ang Diyos ay maraming iba-ibang mukha, kasi magkakaiba nga naman ang mukha ng tao. Okay? At may mukhang babae at mukhang lalaki. Okay? Kung spiritual naman, maaaring ikatwiran o itanong din natin na ito po ba ay limited lang sa mga believers? O paano naman yung mga unbelievers? Meron din po ba silang image and likeness of God? So, maaaring isipin natin na ang image and likeness of God ay sa mga believers lang. At maaaring ating iniisip na meron tayong new man, gaya ng ating tinalakay sa mga nakaraang pag-aaral. Ephesians 4:24, Colossians 3 ay may binabanggit na new man. Ay yung new man na yun ay created in righteousness and true holiness. Maaaring isipin natin yung image and likeness of God ay exclusive lang sa mga believers in that sense. Ano po? Okay.
Now, maraming katanungan, ano nga ba talaga itong image of God na tinutukoy ng Genesis 1:26 and 27? No, pansinin po natin na sa ating text na ang Diyos nagsalita at sabi niya, let us make men. So, tayo po yun. Tao. Particularly kay Adam, but of course, it also applies to us. As we go through this study, ay makikita po natin, mga kapatid, it is extended to all men. Okay? After our likeness. So, notice dyan yung let us make men in our, ang Diyos po nagsasalita, our, plural by the way yung our, and then yung us, so hindi po siya nag-iisa. Okay? After our likeness. So, ang Diyos po yan. So, ang kasama niya dito must be a creator. Right? Let us make men. Excuse me. At it must be our God's image. Okay? And likeness. Hindi po ng ibang creature. Exclusive sa Diyos lang din. Okay? So, verse 27, so God created man in His own image. So, image ng Diyos yan. Sariling image ng Diyos. In the image of God created He him. Male and female created He them. So, we can say, extended din po yung image na ito. Inclusive yung babae. Dahil sabi ng verse 27, male and female created He them. At yung creation na yun is after His own image. Likeness, image, and likeness of God. Gaya na sa verse 27. Ayan, yan po mga kapatid. So, una pong gagawin natin is we will study the Word of God. Of course, all Scripture po tayo, rightly dividing, dahil hindi naman po lahat ng detalye ay makikita natin sa sulat ni Paul. I personally believe mga kapatid, no? Just to say it, na hindi lahat ng doctrine na importante na kailangan nating matutunan ay sa sulat ng ni Pablo matatagpuan. Okay, so we should not be confining ourselves sa 13 epistles ni Paul lang. Although, we understand na yan ay exclusively written and addressed to the church, the body of Christ today. But Paul himself, ang ating apostol mismo, nagsabi na all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Na ang goal ay that the man of God may be perfect, maging kompleto, maging mature, okay, truly furnished unto all good works. So, we cannot say na exclusively kay Paul lang po natin matatagpuan ang lahat ng doctrine na kailangan natin para tayo ay maging mature, maging perfect, at truly furnished unto all good works. So, of course, hindi natin pwedeng iwan ang paraang rightly dividing dahil sa mismong aklat ay binanggit with emphasis, no? I believe ni Paul ang pag-aaral ng Word of Truth or all Scripture. Okay, so ang ating unang gagawin is titignan natin kung ano ba talagang meron sa Diyos. Ano bang kalikasan din ng Diyos? Dahil tayo, uulitin ko, tayo ay created after the image and likeness of God. So yung image and likeness of God na yon, kung makikita natin kung ano yon, yun yung nasa atin din po mga kapatid, no? And I believe, as I've said, may information po tayo sa all Scripture. Magsimula po tayo mga kapatid, halimbawa sa Isaiah chapter 42 verse 1. Behold, okay, si Jehovah o ang Diyos po nagsasalita. My servant whom I uphold, mine elect in whom my soul delighteth. I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. Notice dito sa verse na ito, ang Diyos nagsasalita at may tinutukoy siyang servant, no other than our Lord Jesus Christ. At sabi niya, I have put my spirit. Yung spirit, pansinin niyo, lower case. Hindi po siya upper case. Hindi po siya proper noun, kundi common noun. Okay, so may tinutukoy dito na my spirit. So, ang punto ko po, ang Diyos ay merong espiritu. Lower case. Okay? And then, maaaring sabihin natin, hindi po ba tumutukoy ito sa Espiritu ng Diyos, uppercase, ano po? Maring isipin natin dahil ayon sa Luke 4:18 na kung saan ang pinaghanguan ay Isaiah 61:1, mismo ang Panginoon sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. So hindi kaya yung Holy Spirit ang tinutukoy, uppercase, proper noun,
Well, maaaring isipin natin ganoon, pero tignan muna natin yung cross-reference po ng Isaiah 42 verse 1, Matthew chapter 12 verse 18. Behold my servant whom I have chosen. So, pareho po. My beloved or beloved in whom my soul is well pleased. I will put my spirit. Notice, yung mga katagang my spirit, lowercase pa rin. Hindi po siya capital letter. Hindi po siya uppercase. Hindi proper noun. Upon him, upon the Lord Jesus Christ. And shall shew judgment to the Gentiles. Ang point ko po dito is, ang Diyos mismo ay may espiritu. My spirit, lowercase. Okay? Another verse is Genesis 6:3. Balik po tayo sa unang aklat. And the Lord said, Genesis 6:3, my spirit. So, ang Diyos po nagsasalita dito, capital letter po lahat, uppercase lahat, capital L-O-R-D. Okay? So, sabi niya, my spirit. Yung spirit is lowercase, hindi po capital letter. Sa Genesis 1:2 is nandoon yung the Spirit of God, uppercase. Okay? Capital letter, proper. Pero dito, lowercase, my spirit, God's spirit, shall not always strive with men, for that he also is flesh. Yet his day shall be 120 years. So, ang punto ko, again, is ang Diyos, my spirito, lowercase. Okay? So, kung tatanungin, meron bang espiritu ang Diyos? Ayon dito sa mga verses na ito, meron. Okay? Meron pong espiritu ang Diyos. Then you can still explore or search more sa Word of God. Then, let's move on. Ano pang meron ang Diyos? Let's turn to Isaiah chapter 1, verse 14. Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord, notice, the Lord, okay, uppercase, puro capital letter po, hath spoken. I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me, or rebelled against me. Your new means in your, I'm reading verse 1 mga kapatid, no? Verse 2 I should say, na Isaiah 1, sorry. So, Diyos po ang nagsasalita dito, and then sa verse 14, your new means and your appointed feast, speaking to Israel. And then notice, ano yung mga susunod na kataga? Sa verse 14, my soul hated, sabi niya, they are trouble unto me, I am weary to bear them. So, dito sa verse na ito, mismo ang Diyos, o ang Panginoon, uppercase, nagsabi, my soul. So, ang point ko po dito, hindi lang merong spirit, o spirito ang Diyos, meron din po siyang kaluluwa. Dahil sabi niya, my soul. Let's move on. Balik tayo sa Isaiah 42 verse 1. Behold, my servant, whom I uphold. So, ang Diyos mo nagsasalita, the Lord. Ano po? Mine elect, in whom, notice, my soul delighteth. So, ang Diyos ay meron pong kaluluwa. Meron siyang spirit, meron siyang kaluluwa. Let's move on. Dito po sa chapter 42 pa rin, verse 5. Thus saith the Lord God, He that created the heavens. So, clearly, ang nagsasalita ay ang Lord God. Okay. Thus saith God, the Lord, I should say, sorry. Thus saith God, okay, uppercase yung G, the Lord, puro capital letter po yung the Lord. He that created the heavens and stretched them out. So, walang ibang tinutukoy dyan, kundi yung lumalang na binanggit sa Genesis 1:1, sa Genesis 2:1. And stretched them out, he that spread forth the earth, and that which cometh out of it, he that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. Okay, so dito, sino pong nagbigay ng hininga at ng espiritu sa tao? Ang Diyos, the God, God the Lord. At dyan sa verse 1 ay may binabanggit na my soul. Ang Diyos ay mayroong kaluluwa. Okay, Jeremiah chapter 5 verse 9. Shall I not visit for these things? Sino ba nagsasalita? Saith the Lord. Uppercase, puro capital letter. And shall not, again, anong sabi ng Panginoon? My soul. And shall not my soul be avenged on such a nation as this? Again, this verse tells us na ang Diyos o ang Panginoon ay may kaluluwa.
Then, there are many verses, mga kapatid. You can look at Jeremiah chapter 6, verse 8, Jeremiah 9:9, 12:7, at marami pang iba, maaari sa mga ibang bahagi ng kasulatan. So, please, study more and read these verses, mga kapatid, to save time sa ating pagtalakay ngayon. Okay, so, kung ang tatanungin, meron bang kaluluwa ang Diyos? Well, yung mga verses na binasa natin, kayo po yung mag-review, kayo po yung magsaliksik, alamin po ninyo. Meron ba siyang espiritu? Well, tignan po niyo yung mga verses. May spirit siya, may soul siya. What about body? Ang Diyos ba ay may katawan? May katawan bang kagaya natin? Okay? Maaaring sabihin natin wala, no? At I will not argue dahil maaaring gamitin nating proof ang John 4:24. Dahil sabi dito, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, dito sa verse na ito, ang Diyos ay spirit. Ka-uppercase yung spirit. Okay? So, maaaring ang katwiran ay wala siyang katawan. Okay? Wala siyang body parts, we will say, nakagaya natin, ng tao. Okay? But wait, mga kapatid, tignan po natin sa kasulatan kung totoo bang ang Diyos ay walang katawan o walang body parts, we will say. Halimbawa, punta po tayo sa Genesis chapter 1. So, sa unang chapter ng unang aklat, sa Book of Beginnings, ang Genesis. Okay? Halimbawa sa verse 3. And God said, let there be light, and there was light. So, dito ang sabi, and God said. Ang Diyos nagsabi o nagsalita. Kung magsasalita, ano ibig sabihin? Saan magsasalita ang Diyos? Tayo nagsasalita. Kung ngayon nagsasalita, saan nanggagaling ang salita? My point is, may bunganga. So, may part siya na bunganga, nakagaya ng tao na nagsasalita. At maliban dyan, sa verse 4, punta po tayo sa verse 4, and God saw. Nakita ng Diyos ang liwanag. So, ano ba ang nakakikita sa atin, mga kapatid? Siyempre, ang mata. So, hindi tayo pwedeng makakita kung walang mata. So, ang point is, may body part na kagaya ng tao, ang Diyos na mata. Dahil nakakakita. That it was good and God divided the light from darkness. So, verse 9, nandiyan na naman yung and God said. So, alam na natin kung saan nagmumula yung kanyang sinasabi. Okay? I will not read everything to save time. Then sa verse 10, and God called the dry land earth. Tinawag niya. So, sa pamamagitan ulit ng bunganga yan. And then, sa last part ng verse 10, and the gathering together of the waters called He seas, and God saw. So, matayan. Nakita po niya sa matayan, of course, that it was good. 11, and God said. Again, galing po sa kanyang bunganga. Nagsalita siya. Okay? Verse 14, and God said. Mouth po yan. Verse 20, and God said. And then, sa verse 22, and God said, and God blessed them, saying, so nagsalita ang Diyos. Saan po nang galing yung kanyang sinabi na be fruitful and multiply? Of course, sa bunganga. At mismong naalala ko ngayon, sa Matthew 4:4, sinabi ng Panginoong Kristo, men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth. May mouth of God. Meron talaga siyang bunganga, nakagaya ng tao. So, body parts po ang bunganga. Okay? Then, let's continue. Verse 26, God said. So, sa bunganga uli yan. Verse 29, and God said. Then, let's move to Genesis 3, verse 8. And they heard, sino po nakarinig? Si Adam and Eve, pagkatapos na sila magkasala. Okay, and they heard, narinig nila. Anong narinig ni Adam and Eve? The voice of the Lord God. So, meron siyang boses. Saan po manggagaling ang boses? Kagaya ngayon, narinig po ninyo ako. Kayo at pag nagsasalita. Sa bunganga. So, meron siyang mouth. Okay? God, okay, ulitin po. And they heard the voice of the Lord God walking. So, ano po ang maglalakad? Walking in the garden in the cool of the day. I believe na literal po ito. Naglalakad ang Diyos dahil may paa siya. So, ang punto, naglalakad dahil may paa. Okay? Body part. And Adam and his wife and hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. So literally, nandun nga ang Panginoon, no? Dahil naglalakad siya pero nagtago. Okay, nagtago itong dalawa. Exodus chapter 12.
verse 13. Okay? Sabi ng Exodus 12, isama na rin po natin ng verse 1 kung sino po nagsasalita. And the Lord spake, okay, nagsalita sa pamamagitan ng bunganga, of course, unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, so saan po nanggagaling yung kanyang sinasabi? Sa bunganga ulit. Ano po? Look at verse 13. And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are, sabi ng Panginoon, the Lord, sa verse 1, and when I see, ang Diyos po nagsasalita, o ang Panginoon, when I see, ano po ba nakakakita? Mata. When I see with eyes the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Okay, so hindi lang may bunganga, hindi lang po may paa. Okay, dito ay meron din siyang mata. Okay, ang Panginoon. Then Exodus 33 verse 23. Okay, ito yung conversation ng Diyos kay Moses. Dahil gusto ni Moses makita ang Diyos. Ano po? O ang Panginoon. It might be the Lord Jesus Christ nung hindi pa siya naging tao. Okay? And I will take away mine hand. So, napansin niyo? Ang Diyos po nagsasalita dyan. Mine hand. So, may kamay din po tayo. Body part po yan. So, may kamay po ang Diyos. And thou shalt see my back parts. So, may back parts po ang Diyos. Gaya po natin, may back parts. Okay? But my face, so, meron din po siyang mukha. Ang Diyos. Ano po? Yan pong sinasabi. Shall not be seen. Okay, so nakikita natin kung ano yung mga nasa tao na meron sa body natin, na meron din sa Diyos. Yan po yung mga verses na nagpapatunay, mga kapatid. 2 Kings 19:16. Lord, bow down thine ear. So, ang Diyos, may tenga. Para saan po ba ang tenga? Para sa pandinig. Gaya natin, may tenga para sa pandinig. Ang Diyos may tenga din po. And hear. So, yung hear ay yung tenga, makikinig. Open, Lord, thine eyes. Again, so, dito binanggit po uli ang mata para makakita. Okay? And see. So, yun, yung mata ay para makakita and see. And hear. So, yung tenga. The words of Sennacherib, which hath sent him to reproach the living God. Isaiah 6:8. Also, I heard the voice, kaninong voice? Voice of the Lord. Siyempre, galing yan sa kanyang bunganga, sa bunganga ng Diyos. May mouth of God. Okay? Saying, whom shall I send? And who will go for us? Kay Jeremiah po ito sinasabi, narinig na mismo ang tinig ng Diyos, then said, here am I, send me. Isaiah 49 verse 8, thus saith the Lord God, thus saith the Lord, in an acceptable time have I heard thee. So, ang Diyos po nagsasalita. Narinig kita, sabi niya. Sa pamamagitan ng tenga yan, of course. And the day of salvation I will help thee, and I will preserve thee, and give thee for a covenant for the people, to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritages. Jeremiah 8, verse 4, again, thus saith the Lord, may bunganga po siya. Sa verse 6, I hearken and heard, sa pamamagitan po ng tenga. Body parts po yan. Okay? So, dito nakikita natin na kung ano yung meron sa ating katawan, physical features ng ating physical body, ay meron din ang Diyos. So, I can say, I believe na ang Diyos ay hindi lang may espiritu, batay sa mga verses, hindi lang may kaluluwa, kundi meron din siyang body parts. Okay? May features na kagaya ng ating physical body, mga kapatid. So, I can say, through these verses ng Diyos ay may spirit, may soul, and body. Okay? Now, let's move on. What about naman ang ating Panginoong Kristo? Meron din po ba siya nitong mga parts na ito, o meron din po ba siyang spirit, soul, and body? Of course, kung sa body ay madali po nating masabing yes, no? A big yes, dahil siyempre pinanganak, no? Alam po natin, ano, na ang Panginoong Kristo ay pinanganak sa pamamagitan ni Mary, isang babae, mga kapatid, a virgin, ayon sa prophecy. But of course, siya ay naging tao. Okay? Ang salita ay naging tao ayon sa John 1:1, ano, at verse 14. Ayan.
So, let's read verses which speaks of the body of the Lord Jesus Christ. Kahit mismo sa Hebrews, may binabanggit po dito, halimbawa, 10:5. Wherefore, when He cometh into the world, ito'y patungkol sa Panginoon Kristo, He saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body. So, meron siyang body. That thou hast thou prepared for me. Then, let's turn to Matthew. Ito'y tungkol na sa nung ang Panginoon ay mamatay. Okay? Dito po sa halimbawa sa Matthew chapter 27, okay, verse 58. He went to Pilate and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered. So, literal na may body ang Panginoon Kristo. At yung body na yun, of course, lahat ng features na meron tayo, meron. May mata, may ilong, may tenga, okay? Lahat. In the likeness of sinful flesh, yung body na yun. Hindi po siya sinful, pero yung body in the likeness of sinful flesh. Okay? Kagaya ng physical body natin, yun nga lang, hindi siya makasalanan, hindi siya nagkasala. Nakagaya natin. Okay. So, maliban dyan, can we say ba na ang Panginoong Kristo ay meron ding spirit? Lowercase, nakagaya ng sa tao, nakagaya ng sa Diyos? Okay, let's see. Tingnan mo natin ang mga verses. Halimbawa, Luke 23, verse 46. Ito'y bago malagutan ng hininga ang Panginoon, ano? And when Jesus had cried with a loud voice, He said, ano sabi niya sa Ama? So, si Jesus ang Son of God at kausap niya ang God, Father God. Okay? God the Father, we will say. Okay, Father, into thy hands I commend my spirit. Lowercase, spirit. Small letter. And having said thus, He gave up the ghost. Yung spirit na yun ay yung ghost. Okay? Dahil immaterial part po yun, hindi po nakikita. So, ang Panginoon sa Kristo know that I may spirito. Pwede niyo pong basahin ang Matthew 26, 36 to 38, Mark 14:34, John 12:23 and 27, which speaks of the same thing tungkol sa Espiritu ng Panginoon Kristo. Okay? So, let's move on. What about kaluluwa? Meron po bang soul ang Panginoong Kristo? Okay, kanina nakita natin na meron siyang katawan. At there are many verses to prove that, of course. Then, dito sa Luke 23 ay may binanggit na spirit. Okay, at sa mga other references. Then, what about yung soul? Meron po bang soul ang Panginoon Kristo? Let's move to Matthew. Matthew chapter 26. Yes. Kanina, yung reference ko sa the body of Jesus ay maaaring mali. Ito yung tama tungkol sa soul, mga kapatid. Okay? Pakitignan na lang po sa inyong mga scriptures dahil hindi ko po pala na-record yung tungkol sa body. But there are verses na binasa po natin. Sorry for that, mga kapatid. So, Matthew 26, 36 to 38, Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, particularly yung tatlo, Sit ye here while I go and pray yonder. And he took with him, sino po yun? Yung tatlo? Peter and the two sons of Zebedee. Yan. And began to be sorrowful, ang Panginoon Kristo, nagsimula na siyang maging malumbay, and very heavy. Verse 38, Then saith he unto them, notice, my soul. So, ang Panginoon Kristo, sabi niya, my soul. Hindi sinabing my body or my spirit. At this verse says, my soul is exceeding sorrowful. Yun po yung nalulumbay. Grabe ang pagkalumbay o pagkalungkot. Even unto death. Tarry here and watch with me. Okay, so mismo ang Panginoon, sabi niya, meron po siyang soul. Okay? Isa pang cross-reference ay ang Acts 2:26-27 na quoted sa Book of Psalms. Ito ay Psalm ni David na prophesied. Maaaring inisip ni David na applicable sa kanya, but it is also applied, a prophecy patungkol sa ating Panginoong Kristo. Acts 22:26 and 27.
Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad. So dito, ang Panginoong Kristo ang tinutukoy, meron po siyang tongue. Kasama yan sa pagsasalita. Moreover also my flesh. So, first application kay David, pero it is also applied. Okay? Ang fulfillment din ay sa Panginoong Kristo. My flesh, which speaks of the body, literal body, physical body ng Panginoon, shall rest in hope. Of course, si David, yung kanyang katawang namatay ay nag-rest in hope. Hope of the resurrection of the dead, of course, dahil promise ng Diyos yan sa kanila. Then, not only that, maging ang Panginoong Kristo. Dahil alam natin na namatay yung kanyang katawan at inilibing, no? On the third day, He rose. Yun yung rest in hope of the resurrection. Nabuhay na maguli ang Panginoong Kristo. 27, because thou wilt not leave my soul. So, whose soul? The Lord Jesus Christ's soul. Meron siyang soul in hell. Neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Ano ang makakakita ng corruption? Yung Holy One ay ang Panginoon Kristo, yung flesh, yung body. Okay? So, nakikita natin dito na ang Panginoon, meron siyang espiritu, meron din siyang soul, at meron din siyang body. Ito pala yung cross-references ng body of Jesus. Matthew 27:58, mga verses po ito, Mark 15:43, Luke 23:52, John 19:38. So, they all speaks of the body of the Lord Jesus Christ. So, ang Diyos, gaya ng ating ng mga nabasang verses, meron siyang spirito, lowercase. Meron din po siyang kaluluwa. At meron din po siyang body, dahil may mga body parts siya. Maaaring hindi kagaya exactly ng ating katawan. Pero the fact na meron siyang nakakakita siya, nakakarinig siya, nakapagsasalita siya, nakakalakad siya, may kamay siya, may paa siya, may back parts. Lahat ng features, okay, ay meron sa kanya. Features ng katawang kagaya natin meron sa kanya. So, I believe na ang Diyos ay meron siyang, again, ulitin ko po, spirit, soul, and body. Okay? So, maging ang Panginoong Kristo, sa nakita natin mga verses, ay meron din po siyang spirit, soul, and body. Okay, hindi po masyadong mahaba ang ating pong pag-aaral ngayon. At dito sa mga verses na ito, mga kapatid, you can correct me anyway. You can tell me that I am wrong batay sa mga verses na ito at ebidensya. I'm just a student of the Word, mga kapatid po. At ulitin ko, lagi kong apila sa inyo na hindi po tayo dapat nag-aaway, kundi nag-uusap at nagpapalitan ng mga verses. Wala pong sino ng authority, hindi si Brother Dom, hindi anumang religious group, or kahit na rightly divider tayo at may pagkakaiba. Just look at the scriptures. Don't believe me, just believe the verses. Mas pipiliin kong ma-upset kay sa akin, wag lang po sa Word of God. No? Yun po ang pakiusap ko tapila, mga kapatid, no? Mga minamalong kapatid. Now, so we can say na both God and Christ have spirit, soul, and body. I believe na ito po yung image and likeness of God in men. Kaya mapapatunayan po ba natin yan halimbawa, mga kapatid? Ayan. Let's see. Halimbawa, no, punta muna tayo sa, bago po natin sagutin yan, nung mahulog ba sa kasalanan ang tao, si Adam and Eve, nandoon pa rin ba ang image of God sa tao? Okay, let's see. Halimbawa, punta po tayo sa Genesis 9:6. So, malayo na ito. Even after the flood na po ito. Okay? Whoso sheddeth men's blood, by men shall his blood be shed. For in the image of God made he men. So, nandiyan pa rin yung image of God, even after the fall, after the flood. Meron pa rin. Ano po? Yan. 1 Corinthians 11:7, sabi ni Paul, for a man indeed ought not to cover his head, for as much as he is the image and glory of God. But the woman is the glory of the man. So again, dito ang man ay image, or he is the image and glory of God. Ayan, mga kapatid. So, balikan po natin, mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo. Yung salitang image, ginamit din po sa ating Panginoong Kristo. Halimbawa, let's move to another verse.
2 Corinthians 4:4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, sino yung who? Christ, ang ating Panginoon Kristo, who is the image of God. So, clearly dito, ang Panginoon Kristo ay tinatawag na image of God, should shine unto them. So, anong merong image ang Panginoon Kristo na image of God? I believe na yung spirit, soul, and body. At lahat ng yun, of course, ay pwedeng extended sa holiness, through holiness and righteousness. Holy character and attributes of God. Okay? So, yun mga kapatid. I believe na yun ang tinutukoy. Not only that, another verse is Colossians 1:15. So, dito ang Panginoon sa Kristo ulit ang tinutukoy. I will not read everything. Sabi ng verse 15, who is the image? Who is our Lord Jesus Christ? Dahil sa verse 7, in whom we have redemption through His blood. So, wala nang ibang nagpadanak ng dugo for our redemption kundi ang Panginoon sa Kristo. Not the Father. Okay? But the Lord Jesus Christ. Sa verse 13, binanggit po ang dear Son. So, walang iba kundi ang Panginoong sa Kristo, the dear Son of God the Father. Who is the image of the invisible God? So, invisible po ang Diyos, pero may body parts. Okay? May body. Okay. Then sabi niya, ulitin ko, ang point ko lang is, ang Panginoon sa Kristo, ang image of the invisible God, the firstborn of every creature. So, meron mismo sa Panginoon sa Kristo yung image na yon. Spirit, soul, and body manifested in Christ, the image of God. Kasama yung mga matuwid, banal, na attributes or character of God. Okay? Maliban dyan, Hebrews chapter 1, verse 3, hath in this last day spoken unto us by His Son. His is the Father. Ang Son ay ang Panginoong Kristo. Whom is the Father, He, Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, He hath appointed heir of all things, by whom He also made the worlds. Verse 3. Who, okay, being the brightness of His glory and the express image of His person. So, sino ang express image of the person of God? No other than the Lord Jesus Christ. And upholding all things by the word of His power, when He hath by Himself purged our sins, set down on the right hand of the majesty on high. So, ang Panginoong Kristo ay may image, at yung image na yan, mga kapatid, no? As God's children, as saved people, ay ibabahagi din po sa atin. Hindi lang yung image na meron tayong spirit, soul, and body sa ngayon, kundi even in the future, mga kapatid, ano po? When the Lord Jesus Christ will come, okay? Sa kanyang, we will say, appearing for the second time, ay magkakaroon din po tayo ng glorious body. Okay, we will read verses. Okay? Pero bago natin babasahin yon, yung tungkol sa future, okay, sa coming of Lord Jesus Christ, let's read 1 Thessalonians 5:23. And the very God of peace sanctify you wholly. So, yung buong pagkatao natin, yung kabuuan, ang tinutukoy ni Paul dito, na ibubukod ng Diyos, set apart unto His holy purpose, unto God for His holy purpose. Ano po yung whole being natin, o yung pagkabuuan natin? And then, ito yung prayer ni Paul, and I pray God that your whole spirit, binanggit po dyan yung spirit, and soul, may soul din po tayo, and then hindi lang yan, and body, kagaya ng Diyos, kagaya ng Panginoon Kristo, meron po silang spirit, meron po silang body, meron po silang soul. Gayon din po tayo. Our whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. I believe na yun ang image and likeness of God. Merong ang Diyos at ang Panginoon Kristo ay may spirit, soul, and body na kung saan meron din sa tao. So, my outward man or my inward man, no? Spirit and soul, and then my outward man. Di ba ginagamit po ni Paul yung salitang outward? Yung outward man perishes. Okay? 2 Corinthians 4. Ephesians 3:16, my inner man. Yun yung pinalalakas. Okay?
yung spirit and soul, yung inner man natin, particularly more on the spirit, pinalalakas upang yung soul, okay, ay may stabilize din, okay, through the Word of God. Ayan. Now, let's move on. Hebrews 4:12, for the Word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword. Piercing, saan po tumatagos ang Word of God, na powerful and sharper, mas matalas sa dalawang talas o double blade na espada. Piercing, tumatagos sa dividing asunder, sa paghihiwalayan ng soul, then nandiyan yung spirit. Okay? And of the joints and marrow, so hindi lang sa soul and spirit, kundi and of the joints and marrow. At ano po itong joints and marrow? Body parts po ito. Sa tao po, may joints, may marrow, may utak. Part po ng katawan to. So I believe this is speaking of our body, our physical body. And he is a discerner of the thoughts and intents of the heart, yung inner man. So, note also sa ating pag-aaral na yung new man, okay, na ipinagkaloob sa mga believer, ay renewed in the knowledge of Him that created him. At ang character niya, gaya ng sinabi ko, is created in righteousness and true holiness. So, kasama yun sa image of God. Pero hindi lang yun ang image of God. Hindi lang yung new man o yung nasa new man o yung nasa inner man, kundi kasama rin yung ating physical body, kagaya ng sa Diyos. Okay? Spirit, soul, and body. So, again, babalikan natin yung tungkol sa resurrection. Paano po sa resurrection? I believe na mayroon pong resurrection ang mga believers. Okay? Sa mga sulat ni Paul ay madalas niyang banggitin yan, members of the body of Christ ang ina-addressan. At I believe na ang 1 Corinthians, Romans, 1 Thessalonians, which speaks of the resurrection of the dead, hindi lang sila. Maging ang ilang mga talata which speaks of our glorification, glorified body, ay lahat promises sa body of Christ, sa isang church ngayong present dispensation na nagsimula kay Paul, I believe, mga kapatid. Okay, so sa ating pong resurrected body, kompleto pa rin ba yung image of God or image of Christ? Tignan po natin, Romans chapter 8, verse 21. Simulan po natin. I cannot read everything, mga kapatid. Verse 21. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. So, dito sa verse 21, may binabanggit po si Paul na deliverance from the bondage of corruption. Sa kasalukuyan, ay nasa pagkaalipin o bondage tayo ng kabulukan, particularly sa katawang ito na ating kinaroroonan, ng spirit and soul. Verse 23, and not only they, hindi lang ang whole creation, no? Kasama lahat, mga kapatid, pati mga unbelievers, pati itong creation na earth. But ourselves also, sa mga believers pang tinutukoy, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within, tayo humihibik sa loob, or in ourselves, ano pong hinihintay? Waiting for the adoption. Ano po yung adoption? Yung pagkukupkop. To wit, that is, ano yun? Yung katubusan ng ating katawan. Hinihintay po natin yon. I believe again, this is referring to the church, the body of Christ. Dahil sa chapter 12, we are members of one body, sabi ni Paul, sa mga taga-Roma. Verse 29, for whom, mga believers po ito, he did foreknow, he also did predestinate to be conformed, that is, para tayo ay makonform, may ayon, maihalin tulad, okay, saan? O kanino? Okay, sabi niya, to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Notice na, conform, to be conformed. Meron pong future aspect. Okay? Predestinate tayo to be conformed. Tapos na yung predestination, lahat ng member ng body of Christ, pero dito is to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So, firstborn ang Panginoon Jesucristo, tinawag din siya na firstborn sa Colossians 1, firstborn from the dead. So, this speaks of resurrection. Then, first fruits, binanggit din sa binasa nating context, which is also associated with the resurrection.
Sa 1 Corinthians 15 at maging sa Panginoon sa Kristo. Christ the first fruits. Okay? From the dead. Okay? Then, tuloy po natin. Verse 30. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. So, yung package na po yung glorification natin, maging ng ating katawan. Yung redemption of our body from the bondage of corruption. At sabi ng Philippians 3:20, for our conversation is in heaven, from whence, mula sa heaven, we look for the Savior, okay, the Lord Jesus Christ. Now, kailan po yung kanyang pagparito? Of course, we will say second coming or second appearance. We look forward to that. Hindi pa po nangyayari. Then, ang Panginoon ay mula sa langit, okay, at magpapakita dito sa lupa. Who shall, anong gagawin po niya sa atin? Who shall change our vile body? At that coming from heaven, dahil niya, sabi niya, from heaven, from whence? We look for the Savior. Who shall change our vile body? So, I believe na this particular point, yung ang pagiging Savior ng Panginoon is having to do with our salvation, redemption from corruption, from this the corruption of this body. Who shall change, papalitan po niya itong ating vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. So, we will be conformed to the very image or a very image of Christ, yung glorified body niya, yung glorious body niya. Binanggit po dyan yung that it may be fashioned, yung ating vile body, itong katawan ng tinutukoy, unto his glorious body. Okay? Yan. So, yung glorious body na yan ay immortal body. Na ang meron lang immortality ang Diyos. Who only had immortality. O Panginoon sa Kristo. Okay? Ang Diyos. So, isi-share ng Diyos yun yung immortality na yun, particularly referring to our body. So, we have that image of God. Okay? Even in that glorified or mortal body. So, looking for that blessed hope, sabi nga ng Titus 2:13, and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. It has to do with our glorification. A glorious appearing, dahil makikita natin ang Panginoon sa Kristo in His glory, and yung glory na yon sa ating body, kagaya ng glorious body niya, i-share sa atin. Kaya nga hahangaan ng mundo ang Panginoon sa Kristo in us. Sa 2 Thessalonians 1:10 po yan. When He shall come to be admired in all them that believe. Hahangaan ang Panginoon sa Kristo in us. So Romans 8:28, sabi ni 8:18, I should say, for the sufferings of this present time, sabi ni Paul, are not worthy to be compared with the glory which speaks of the glorification of our body, to be with the glory which shall be revealed. Ipapahayag pa lang, shall be future sa coming of Christ in us, in the church, in the body of Christ. We will be having glorious or glorified body like our Lord Jesus Christ. So, yan po mga kapatid. I believe na yan po yung ipinupunto ng Genesis 1:26-28 na image and likeness of God. Nandiyan po lahat. Yung sinabi ni Paul sa 1 Thessalonians 5:3 na spirit, soul, and body. Uulitin ko na meron ng Diyos, meron ng Panginoon sa Kristo, batay sa mga verses natin pong tinalakay. Okay, so you can correct me if I'm wrong, mga kapatid, and tell me from the scriptures that that's not the image and likeness of God. So I will accept it, mga kapatid. Estudyante, ulitin ko, estudyante pa rin po ako ng salita ng Diyos, but this is what I have learned and searched from the scriptures. Na sa ngayon, yan po ang tinitindigan ko, and willing pa rin naman po akong magbago. Can show me from the word of truth na ito po ay mali. So, practical point po bago tayo magbukas, mga kapatid, no? Very clear na meron po tayong image and likeness of God. So, dapat sa buhay po natin, mga kapatid, kung anong meron sa Diyos, realizing na yung meron sa Diyos ay ibinahagi niya sa atin, lalo na sa ating mga believers, at may advantage po tayo over the unbelievers. Meron tayong kompletong spirit, soul, and body. At remember, when we got saved, nung naligtas po tayo, sumampalataya po tayo ng Panginoon ay namatay dahil sa ating kasalanan, yung dugo niya ibinuhos, tinubos po tayo, binayaran lahat ng ating kasalanan, no? Of course, we do not believe a dead Savior na buhay na magulang Panginoon sa Kristo.
mula sa mga patay. Remember na tayo ay tinawag na ng Word of God na sanctified, set apart. At yun nga yung prayer ni Paul, yung whole spirit and body and soul, whole spirit, soul, and body be preserved blameless, set apart. Nandun tayo sa kalagayang sanctified in Christ Jesus, yung buong pagkatao. Yung image of God na sa atin, we have the righteousness of God, dahil made righteous tayo, okay? Justified tayo, ano po? Glorified tayo, ayon sa Romans, ano po? Called tayo, holy tayo, saints tayo, we have everything in Christ. All those spiritual blessings. Gamitin po natin yung mga advantages na yon in this life to serve the Lord in the Spirit. Hindi po sa pamamagitan ng laman. Hindi po sa religion. Hindi po sa pamamagitan ng outward appearance na kagaya ng sa religion, puro panlabas. Wala pong umiiral na image of God na may kumikilos na Word of God sa kanilang espiritu at sa kanilang kaluluwa na may manifestation sa katawan. So, kung ikaw ay member ng body of Christ, you have to believe these doctrines. Ikaw ay created in the image of God. May advantage ka over the unbelievers. Meron pa rin yung image and likeness of God sa unbelievers, pero may malaking pagkakaiba sa atin. Remember, ang mga ungodly or unbelievers ay sinners. Yun ang tawag sa kanila, enemies of God. But you are now a saint of God. You will never be called by God after you believe na sinner pa rin. We can commit sin, but in the sight of God, you are a saint, sanctified, holy, beloved, justified, and so forth. Kung paniniwalaan natin yon, magtatagumpay tayo sa ating buhay. At mapapalaya tayo sa bondage of religion. Malululhati ang Panginoong Kristo sa ating buhay. At samantalang nasa katawang ito na pwedeng magkasala, we can manifest godliness. The very image and likeness of God pwedeng mahayag through the power of God's Word working in us, working in our inner man. So, mahalin po natin ang salita ng Diyos, ang katotohanan, upang maging totoo ang ating paglilingkod, mga kapatid. Hindi po tayo mabiktima ng religion, hindi po paglilingkod ayon sa laman, at hindi po panlabas lang na ikinalulungkot kong sabihin, hindi lang malalaking religion ang nabibiktima, kundi pati mga members ng body of Christ na ang kanilang pinipiling identity, no, sad to say, ay yung identity sa organization. Dapat ang iniisip natin yung identity, yung pagkakilala natin sa Panginoong Kristo. Dahil nandoon ang tunay na paglilingkod. Yung truth ng Word of God, hindi po yung mga doctrinal statements natin. Dahil nandito po sa Word of Truth, ang katotohanan, ito po yung doctrinal statement natin, all Scripture rightly dividing. Maraming salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita at sa katapatan niya sa atin na hindi nagbabago. Nawa ay tuloy-tuloy po tayo mag-aral, magtulungan, magdalanginan, mga kapatid, maging sa ministry nating tinataguyod. Maaring hindi na natin kailangang ipahayag pa kung ano man yung ating ginagawa. But anyway, we will face the Lord at balang araw. And I believe na tayo maging matapat sa Kanya, sa Kanyang salita, sa tamang aral, ay we will never regret in eternity. Pagkasama na natin ang Panginoon sa Kanyang heavenly kingdom. Maraming salamat sa inyong matyayang pakikinig, pakikipag-aral, at bago tayo magtapos, tayo po saglit manalangin. Dakilang kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muli ay nakapag-aral ng kapunghay kami sa iyong salita. Nawa ay nalulhati ka namin sa aming buhay at wala pong kaming ibang inaasam kundi maturuan kami ng tama at makorek kung may mga pagkakamali po kami, ma-instruct sa righteousness upang kami maging ganap, truly furnished unto all good works through the all Scripture rightly dividing. Maraming salamat sa inyo pong lahat, ang kalulatian at kapurihan sa pangalan po ng Panginoon Kristo, namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. See you next time. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.